magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday 6 a.m. Muli, narito po ang headline sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Martes, ika-20 sa buwan ng Pebrero 2024. Tandem 100 peso legislated wage hike bill. Aprobado na sa Senado, Kamara. Hinamon na tapatan ang panukala. Tandem Sinasabing kudeta laban kay Senate President Juan Miguel Zubiri sinupalpal ng mga senador. Tandem Matapos isnabi ng mga pagdinig, Pastor Kibuloy ipinasabpina na ng Senado at Kamara. Tandem Pagkalat ng mga posibleng pagkalat ng mga sakit dulot ng El Nino ibinabala. Tandem Siyam patay sa bakbakan ng militar at grupong Maute sa Lanao del Norte. Tandem Sa balitang pangkalakalan, inflation sa bansa mananatiling mababa hanggang 2026 ayon sa mga ekonomista. Tandem Sa balita sa ibayong dagat, 64 katao minasaker sa tribal war sa Papua New Guinea. Tandem Sa showbiz, mag-inang Mami Divine, Sara Geronimo Guidicelli, bati na nga ba? Tandem At sa sports balita, tabayanan pa rin ang detalye ng report ni Anthony Suntay. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem Sa oras na 6 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, muli narito ang detalye ng mga naglalakihang balita. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2534 o ang dagdag na 100 pisong arawang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. Exempted naman sa minimum wage ang micro-enterprises o ang mga maliliit na negosyo na may tauhan na 10 hanggang pababa o kaya ang mga negosyong mababa ang kapital o puhunan na 3 million pesos lamang o ang Barangay Micro Business Enterprises Act of 2002 at Wage Rationalization Act of 1989. Nilinaw naman ng Senado na hindi kabilang ang mga empleyadong may managerial post sa kanilang isinusulong na 100 pesos wage hike. Sinabi ni Senator Jingo Estrada na isinusulong nila ang nasabing bill dahil nakukulangan sila sa ipinatupad na noong nakaraang taon na 40 pesos lamang na wage increase sa Metro Manila. Tandem Hinamon naman ng Senado ang mga kongresista, partikular ni Senator Risa Ontiveros, ang mga kongresista na tapatan ng panukalang dagdag 100 peso o yung 100 peso legislated wage hike bill. Una ng kinontra ng mga kongresista ang isinusulong na wage hike sa pribadong sektor sa paniwalang papatayin nito ang mga maliliit na negosyo. Kahapon lamang ay ipinasa na sa ikatlo't huling pagbasa ang panukalang dagdag sahod. Tandem Pinabulaan na naman ng mga senador ang balitang pagpapatalsik sa pwesto kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito'y matapos ang sinasabing hindi o ang sinasabing pangunguna nito
sa pagtutol sa charter change. Ayon kay Senator Grace Poe, walang katotohanan ang nasabing impormasyon dahil wala silang plano sa Senado na palitan si Senate President Zubiri. Ayon naman kay Senator J.V. The Good One Ejercito, maaaring isang divide and conquer strategy lamang ito ng Kongreso dahil sa pagtutol nila sa itinutulak na People's Initiative. Kung kaya't maging si Senate President Pro Tempore Loren Legarda, sinasabing full support din sa liderato ni Senate President Zubiri. Samantala, tiwala naman sina Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senator Nancy Binay na isa lamang itong pang-iintriga at estratehiya upang guluhin ang kanilang institusyon. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, nagbabala ang El Nino Task Force sa publiko laban sa mga sakit na posibleng idulot ng tagtuyot sa bansa. Ayon kay Task Force El Nino spokesman at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, marami ang pwedeng maging sakit ngayong panahon ng tag-init tulad na lamang ng waterborne diseases na nakukuha sa maruming tubig, partikular na ang sakit na cholera at typhoid. Paalala naman ng Task Force El Nino maging maingat at malinis lalo na sa mga iniinom na tubig, maging sa mga nakaimbak na tubig na pinamumugaran ng lamok at insekto. Sa ngayon ay wala pang naiulat na sakit ng Department of Health na anumang sakit na dulot ng El Nino. Tandem! Samantala, patay ang 6 na sundalo at 3 hinilalang miyembro ng Mauti Group matapos magkaengkwentro ang mga sinasabing miyembro ng Dawla Islamia sa Munay, Lanao del Norte. Ayon kay AFP spokesman Colonel Cerces Trinidad, nagsagawa ng decisive military operation ang mga tropa sa area nang makaharap ang mahigit 15 miyembro ng Dawla Islamia. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang AFP para sa mga pamilya ng biktima. Matatandang umabot na sa 18 ang bilang ng mga miyembro ng DI o Dawla Islamia ang na-neutralize ng mga militar. Kabilang na rito si alias Engineer na sinasabing nasa likod ng pambobomba sa Marawi State University kamakailan lamang. Tandem! Samantala, nag-issue na rin ng sabina ang Kamara laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Inilabas ito ng tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Itong kopya ng sabina para kay Pastor Kibuloy. Nakasad dito na inoobligang dumalo si Kibuloy sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa Marso 12 alauna ng hapon. Sa oras na hindi sumipot ay ipakokontempt ang religious leader, kaakibat ang pagpapakulong sa kanya sa Kamara. Matatandang kinwestiyon ng ilang kongresista ang makailang beses na pangiisnab ni Kibuloy sa hearing ng komite kaugnay sa issue ng prangkisa at alegasyon ng pagpapakalat ng fake news ng Sunshine Media Network International o SMNI. Tandem! Samantala, muling tiniyak ng Task Force El Nino na handa sila para sa mga magiging epekto ng tagtuyot lalo na sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Task Force El Nino spokesman at PCO Assistant Secretary Joey Villarama, meron silang mga nakalatag na hakbang para maalalayan ang mga apektadong magsasaka. Anya, mayroon silang mga direct interventions para hindi malugi at mapilayan ang sektor ng agrikultura. Nakahanda na rin anya ang heat-tolerant na mga seedlings, pati na rin ang financial aid at iba pang social protection assistance para sa mga apektado. Matatandang umabot sa 151 million pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura, kabilang na sa Western Visayas at sa Buanga Peninsula kung saan karamihan sa mga naapektuhang pananim ay pawang mga mais at palay. Tandem! Ligtas na ang mga magsasaka sa ilang bayan sa Camarines Sur sa anumang peste o epekto ng mainit na panahong dulot ng El Nino phenomenon. Ito ayon kay Virgie Blaza, Vice President ng Punta Diamante Farmers Association, na sumasaklaw sa ilang barangay
dahil sa barangay sa bayan dahil tapos na silang makapag-ani ng palay. Hindi na anya nila naranasan ang mga problema sa peste at kakulangan ng tubig. Ang talagang problema lamang nila ay ang mga residenteng nakatira o naninirahan sa paligid ng mga palayan na nagdudulot ng maruming tubig sa kanilang mga palayan. Tandem! Binigyang diin ni BJMP spokesman Chief Inspector J. Rex Bustinera na unang bahagi pa lamang ng taon, naganda na ang kanilang tanggapan para sa magiging epekto ng El Nino sa mga bilangguan sa buong bansa. Ayon kay Chief Inspector Bustinera, nakahanda na ang Regional Health Service Unit at mga jail infirmaries ng BJMP para sa posibleng pagtaas ng bilang ng mga magkakasakit dahil sa matinding init ng panahon. Nabatid na tuwing mainit ang panahon, karaniwang tumataas ang bilang ng mga PDL na nakararanas ng hypertension, heat stroke at sakit sa balat tulad na lamang ng pigsa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang decongestion program ng BJMP sa 482 pasilidad dito kung saan nasa 10,000 PDL na ang napalaya at inaasahang madaragdagan pa sa mga susunod na mga buwan. Tandem! Doble kayot na ang pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin, partikular ng bigas. Lalo na ngayong tumitindi po ang init dulot ng El Nino phenomenon. Ito ang tugon ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa survey ng Octa Research na 75% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi kontento sa ginagawa ng pamahalaan upang matuldukan ang problema sa inflation. Ayon sa kalihim, inaayos na nila ang mga panuntunan upang matiyak ang food security at makalikha ang gobyerno ng mas maraming trabaho. Pinamamadali na rin aniya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang upang maremedyuhan ang pagtaas sa mga pangunahing bilihin sa pamamagitan ng pagpapapasok ng mga investor at human capital upang maitaas ang kita. Tandem! Sa latest ng Filipino Mirror, mag-aalok ang Department of Agriculture ng isang linggong hindi pag-ibig, ha? Isang linggong murang gulay, Uy, ayos yan. prutas, bigas at iba pang bilihin sa mga kawani. Teka muna. Sa mga kawani pala ng DA. Ay, kala ko naman para sa publiko. Masyado tayong na-excite. Umasa pa naman tayo. Dapat pala talaga binabasa. Akala ko naman kakain ulit tayo ng dragon fruit. Hindi ako makamupunto na. Yung dragon fruit. Grabe naman yun. Ulitin ko, ha? Para lamang sa mga kawani ng DA bilang bahagi, eto naman pala ng anibersaryo ng DA Employees Association. Hindi pala tayo kasama. Hashtag sana all. Sana all, yeah. Kabilang sa mga mabibili sa Kadiwa Store, ang iba't ibang lowland at highland vegetable na ibebenta sa murang halaga lamang, katulad na lamang ng upo na nasa 35 pesos na lamang ang kada kilo, sitaw 85 pesos, 80 pesos naman ang kada kilo ng patola. Ang problema rito, Tandem Dave, Tandem Drew at mga katandem, itong mga murang gulay na ito sa mga henerasyon ngayon, unang-una hindi nila kilala, pangalawa, hindi nila kinakain to eh. Diba? Yung upo, saka yung patola. Diba? Sarap pa naman yan. Oo. Habang 60 pesos naman ang kada kilo ng talong, kalabasa at siling panigang, 80 pesos naman ang kada kilo ng ampalaya, at 70 pesos naman ang kada kilo ng pulang sibuyas at kamatis. Good news ito, ha? Kaya lang, again, sa mga empleyado lang ng DA. Hindi tayo kasama. Sa stall naman ng Highland Vegetables, mabibili ang carrots sa 75 pesos kada kilo, 85 pesos naman ang patatas, 80 pesos ang bell pepper, lettuce at cauliflower, habang 35 pesos ang kada kilo ng repolyo. Matatandaang nagbukas ang Kadiwa sa loob mismo ng tanggapan ng DA Central o DA Central Office sa Lungsod, Quezon. Tandem! Speaking of pagkain, Sama na tayo dyan? bata. Sa pambata ito eh. Sa pambata ito.
Inaasahang Patay tayo matutugunan ng programang BBM o Batang Busog Malusog Program ang gutom at malnutrisyon sa mga kabataang mag-aaral sa bansa. Ito'y matapos selyuhan ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation o OPAPA at SM Foundation. Ano no? OPAPA. Aha, di ba kanta yan? Hindi, iba yun. Iba. Maskulados yun. Okay. Maskulado. Ang OPAPA at SM Foundation ang isang kasunduan sa pakikipag-ugnayan sa Departments of Education at Social Welfare and Development. Ayon kay OPAPA Presidential Advisor Larry Kidlat Gadon, layunin. Dapat pala itatawag na sa kanya ngayon, Papa Larry. Pwede. O Papa. Pwede. Papa Larry. Layunin ng partnership na ito na tutukan ang pinakamahihirap na komunidad at makapagbigay ng kahit isang pagkain lamang sa mga bata kada araw. At kasabay nito, nagpasalamat naman ang opisyal sa SM Foundation na siya anyang unang tumugon sa kanilang panawagan kaugnay sa programa. Sinabi rin ni Secretary Gadon na mayroon na silang listahan ng mga paaralan para sa pilot implementation ng naturang programa. Tandem! Hindi kaya kabilang dyan, Tandem Drew, yung panunumbalik ng Nutriban? Mukha. Di ba? Kasi mga paaralan at mga bata ang target. Inabot mo ba yung Nutriban? Hindi na eh. Ako rin, Angels na inabot ko eh. Ano yan? Angels ano? Uy, Charlie's Angels. Kala ko ano? At isa pa, medyo kinakabahan lang ako dyan sa grupong Kala ko yan, si Kojak eh. Kinakabahan lang ako dyan sa grupong yan, ha? Baka merong magtayo ng counterpart niyan. Ang grupong O Mama. Wow. Sa oras na 20 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. BRP Davao del Sur na may lulang mahigit 40,000 family food packs para sa mga biktimang kalamidad nakarating na sa Davao. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Aabot sa 40,800 family food packs ang idiniliver ng BRP Davao del Sur o LD 602 sa Davao na para sa mga biktima ng kalamidad. Mula ang mga food pack na ito sa National Resource and Logistics Management Bureau o NLRMB ng DSWD. Present sa pagdiskarga ng relief goods na ito sa Global Port Davao Terminal sina Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM Deputy Commander Captain Constancio Arturo Reyes, BRP Davao del Sur Commanding Officer Commander Marco DJ Sandalo, DSWD Region 11 Regional Director Attorney Vanessa Gokong at Global Ports Davao Terminal Operations Manager Mark Lester Tan. Galing ang manpower na naghakot sa mga family food packs sa Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM. Pangungunahan naman ng DSWD 11 ang distribusyon ng mga food packs sa mga komunidad na sinalantan ng shear line at matinding low pressure area o LPA kamakailan. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Impilang May Tanong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, mahigit 14,000 14,000 meters volcanic sulfur dioxide na mataan sa main crater ng Bulkang Taal. Pag-uulat buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Umabot sa 14,211 na volcanic sulfur dioxide ang namataan sa main crater ng Bulkang Taal. Ayon sa PBOX, ito ang pangalawa sa pinakamataas na naitala ngayong taon matapos maitala ang 10,000 tons na ibinugang asupre ng Bulkang Taal noong buwan ng Enero. Ayon sa pamalaang panlalawigan ng Batangas, umabot ang amoy ng asupreng ibinuga ng Taal sa ilang barangay, partikular na sa barangay Bilibinwang at sa barangay Banyag
Hilaga sa munisipalidad ng Agoncillo. Wala namang nai-report na volcanic smog o VOG dahil katamtaman lamang ang hangin sa lalawigan, batay na rin sa monitoring ng ahensya. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 1 ang Taal Volcano, ibig sabihin nito ay nananatili sa abnormal na kondisyon ang nasabing bulkan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, good news po ito para sa aming news director at saka sa aming Inay Hiyas, news director na si Ma'am Judith Larano. Dahil Tama yan, tama. maigpit na implementasyon ng Senior Citizens Oh! ipinag-utos po ng pamahalaan. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Verdes. Mariing ipinagutos ng Food and Drug Administration o FDA ang maigting na pagpapatupad ng Republic Act 9994 o mas kilala bilang the Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ito bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na bigyan diin ang pagsunod sa nasabing batas. Batay naman sa isang administrative order, ang 20% discount at VAT exemption ay maaaring magamit sa generic at branded na mga gamot pati na rin sa mga influenza at pneumococcal vaccines. Kabilang din sa saklaw ng diskwento ang mga vitamina at mineral supplements na pinapayo ng doktor upang maiwasan o gamutin ang mga karamdaman ng mga pasyente. Sang-ayon naman sa FDA advisory at kasunod na rin ng administrative order ng DOH ay nagtakda ng ito ng mga gabay para sa pagbebenta ng mga gamot at pagpatupad ng 20% discount para sa mga senior citizens. Binigyan din sa resolution ng National Coordinating Monitoring Board ang pagsuporta sa nabanggit na AO at lalo na rin sa paglilinaw sa mga dokumentong kinakailangan ng mga matatanda upang makakuha ng benepisyo at pribilehiyo. Ang mga dokumento na maaaring ipakita para sa pagkuha ng diskwento ay kinabibilangan ng Senior Citizens ID at yung purchase slip booklet upang may rehistro ang mga biniling gamot sa bawat transaksyon. Samantala nabatid na ang over-the-counter na mga gamot ay hindi na kailangang may reseta ng mga doktor upang makakuha ng diskwento. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! O, ito naman para sa mga artista na kagaya ho natin. At kagaya ho ni Yasmin Bantalyon at ni Andy Judith Estrada Larino. Para ho sa inyo ito. Eddie Garcia Bill. Tama-tama, ikaw ugnayan pa rin sa senior, ha? Aprobado na sa Senado. Ang detalye nagbabalik si Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Approve na sa ikatlo at huling pagbansa ng Senado ang Eddie Garcia Bill. 22 senadora ang bumoto ng yes, walang nag-abstain at wala ding nag-no, kaya't naaprubahan na sa third and final reading ang Senate Bill number 2505 o yung Eddie Garcia Bill na magbibigay proteksyon sa mga manggagawa sa pelikula at telebisyon mula sa hindi patas na pagtrato at titiyak ng maayos na kondisyon sa trabaho. Sinaksihan ng napakaraming artista ang pag-aprobahan sa naturang bill. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, ang chairman ng Committee on Labor at siyang sponsor ng naturang bill, ang paglusot sa Senado ng Eddie Garcia Bill ay pagtupad ng Senado sa pangakong itataguyod ang kapakanan ng mga magagawa sa pelikula at telebisyon. Bagamat ang pagpanawaan niya ng batikang aktor na si Eddie Garcia ang nagbunsod sa pag-approve sa naturang panukalang batas, sinabi ni Estrada na sinimulan na ng kanyang ama na nooy aktor pa at San Juan Mayor Joseph Estrada ang pagsusulong ng maayos na kapakanan ng mga manggagawa sa pelikula at telebisyon sa pamagitan ng pagtatatag ng Movie Workers Welfare Foundation o yung MOWEL Fund. Ang Eddie Garcia Bill ay naglalaman ng mga provision para sa pagpapatupad ng oras ng trabaho, sahod at iba pang benepisyo na may kaugnayan sa Social Security, sahod at mga benefits na tinitiyak na mapapangalagaan ang kapakanan, maayos na kondisyon at pamantayan sa trabaho, pati na rin ang insurance coverage. Ang mga employer ay obligado ring magbigay ng kontrata sa trabaho.
Itinatakda rin ng panukalang batas ang pagtatatag ng Movie and TV Industry Tripartite Council na binubuo ng mga kinatawan mula sa gobyerno, mga employer at mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Oras, 28 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Sa oras na 34 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tiniyak ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na may mga safety measure o striktong regulasyon sa paggamit ng marijuana para sa medisina o bilang gamot. Sa panayam ng DWIC, sinabi ng kongresista na layo nito na maiwasan ang pang-aabuso sa paggamit ng medical cannabis. Dahil dito, hindi lahat anya ng doktor ay maaaring magreseta ng nabanggit na medisina, kaya't inuobliga ang mga eksperto na mag-training at pag-aralan itong mabuti. Inilagyan na ho natin ng mga safeguards o mga safety measures o strict regulation yung paggamit po nitong sinasabing medical cannabis. So, hindi po lahat ng doktor ay pwede ho magreseta nito kasi ho, meron pong nire-require na training, kaaral at bago ma-administer ito. No? Pangalawa, meron hong opisina na kine-create itong batas nito, yung sinasabing MCO, yung Medical Cannabis Office under sa Department of Health, na sila ang mag-regulate kung sino ang papayagang magbigay ng reseta, anong klaseng mga sakit, debilitating and non-debilitating diseases. Ipinanawagan din ni Congressman Barbers na dapat hulihin at sunugin ng mga cannabis na masasabat hanggat hindi pa tuluyang naisasabatas ang pagsasaligal ng paggamit ng medical marijuana. Kasalukuyan na wala pa hong batas na nagli-legalize yung pagtatanim o plantation nito, dapat to hinuhuli yan at sinusunog. At kinukulong mo yung mga nasa likod po niyan. Dahil as far as the law is concerned, ito ay illegal pa sa ngayon. Ayun. At hindi po ito exemption dun sa batas, no? Ang ating ini-exempt lamang dito ay yung medical cannabis in pharmaceutical form. Yan po ang tinig ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa panayam ng DWIZ. Tandem! Samantala muling pinaalalahanan ng Department of Health ng publiko kaugnay sa mga kumakalat na pekeng endorsement online, partikular sa mga produktong gatas at iba pang food supplements. Ayon sa DOH, anumang endorsement na iniuugnay sa DOH at sa iba pa nilang attached agencies ay walang katotohanan dahil hindi sila kailanman nakikibahagi sa pag-endorso ng anumang produkto. Sabay nito ay nagbabala rin ang kagawaran na kung magpapatuloy ang mga pekeng endorsement ay mapapanagot sa batas ang mapapatunayang nasa likod nito. Nanawagan naman ang DOH sa publiko na sumangguni lamang sa mga verified social media accounts para sa tama at wastong health informations. Tandem! Samantala, sinimula ng talakayin ng House Committees on Basic Education and Culture at Higher and Technical Education ang panukala na layong gawing employment ready ang mga magsisipagtapos ng senior high school. Actually, alam ko, ito nga yung pinaka-purpose nito na maging handa na yung mga kabataan bago pa man pumasok ng kolehiyo. Sa ilalim ng House Bill 9808 o Batang Magaling Act ni Las Piñas Representative Camille Villar, titiyakin na may sapat na kaalaman, training at kakayanan ang mga SHS graduates upang masigurong makakakuha agad sila ng trabaho sa pribado o pampublikong sektor sa oras na magtapos sa senior high school. Ang Batang Magaling National Council ay bubuuin ng Department of Education, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, DOLE, 3 national industry partners, 1 national labor group at Union of Local Authorities of the Philippines. Samantala, aatasan naman ang mga local
Batang Magaling Councils na magsagawa ng labor market studies kada 3 taon at ang resulta nito ang magiging basihan para sa pagsasaayos ng work immersion component ng SHS program at pagbuo ng Batang Magaling Roadmap. Tandem! Sa iba pang balita, muling tiniyak ng Department of Transportation na hindi mawawalan ng trabaho ang mga kasalukuyang empleyado ng Ninoy Aquino International Airport matapos nga ang pagkapanalo sa bidding ng San Miguel Corporation upang pamunuan ang rehabilitasyon at operasyon ng nasabing paliparan. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, magsisilbi pa rin naman ng mga empleyado sa NAIA dahil kukunin o i-absorb sila ng SMC habang mananatili rin ang mga tauhan ng regulatory units ng pamahalaan. Bukod dito, kumpiyansa rin ang kagawaran na walang dagdag singil. Walang dagdag singil. Sa pasahe, sa ilalim ng pamumuno ng SMC na kinontra naman ni Manila International Airport General Manager Eric Ines dahil posible anyang tumaas. Tumaas ang renta ng mga airline company dahil ipinatutupad pa rin sa NAIA ang kaparehong rate, yung tagal na pala nito, simula pa noong taong 2000. Tandem! 24 years na pala. Pero ang nakakatakot nga dyan, na, kumbaga legit yung pangamba ng mga empleyado, lalo na yung mga veterano na. Ha? Oo. Kasi bibihira, ewan ko, base sa karanasan ko rin, bibihira po na nagpalit ng management na walang naapekto ang empleyado. Laging nagkakaroon eh. Kasi syempre, pag nagpalit ka ng management, may kanya-kanyang taong dala yan eh. Imposible namang wala silang dala, di ba? At saka syempre, lalo na kung isang malaking kumpanya ang hahawakan mo, dapat mga trusted men mo ang nasa paligid mo. Di ba? At kaugnay po niyan, positibo ang DOTR sa magiging pamamahala ng San Miguel Corporation sa rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Ito ayon sa DOTR ay dahil inaasahang makapagbibigay ng nasa 900 bilyong pisong kita sa pamahalaan ang naselyuhang kasunduan. Katumbas ito ng 36 billion pesos na kita kada taon na maaari rin anilang magamit sa iba pang social at infrastructure projects. Nabatid na malaki itong kalamangan. Mula sa 1.78 billion pesos kada taon o may kabuang 23.3 billion pesos na remittance ng kasalukuyang concessionaire na Manila International Airport Authority mula taong 2010 hanggang 2023. Tandem! Speaking of transportation, pinatawa naman ng 70 araw, 3 buwang preventive suspension ng Land Transportation Office o LTO ang babaeng driver ng sports utility vehicle na sangkot sa panibagong kaso ng road rage incident sa Subic Bay Freeport Zone kamakailan. Ito'y dahil natuntun at natukoy na ng LTO Region 3 ang driver ng SUV na Toyota Fortuner sa kanyang bahay sa Morong Bataan. Natuntun din ang registered owner ng SUV na nakatira naman sa Makati City na isa ring babae. Dahil dito, inatasan ng ahensya ang registered owner at ang driver na magsumite ng notarized explanation bago sumapit ang 7 araw matapos makatanggap ng show cause order. Bago kunitang nag-viral sa social media ang video kung saan tila sinadyang banggain ng Fortuner na may conduction sticker na Z7 and 788 ang minamaneho na kotse ng isang senior citizen na Hyundai Ion. Ito palang driver po ng Hyundai ay isa palang abogado. Tandem! Hindi ako nagkakamali, Tandem, Drew. Hindi issue ng road rage yan eh. Parang nilinaw na yan nung mismong secretary nung binanggang sasakyan. Nung abogado. Oo. At base do sa nakita kong update, mukhang nagalit, naghinanakit at kumbaga pumutok. Yung sama ng loob nung may-ari ng Fortuner na bumangga-bangga dun sa sasakyan ng abogado dahil incidentally, Ayan, no?
binitawan or napilitang bitawan ng abogado yung kasong kinakaharap nitong babae. May malalim na pinag-ugatan. Oo, kasi ang binabanggit ng sekretary ng abogado, napilitan na bitawan ng kanyang amo yung hindi lamang itong kaso nitong nasa Fortuner, kundi ng iba pang kasong hawak niya dahil sa health reasons. Madam Drew. Ayan, oh, ayan. Oo, kaya ang sabi ng sekretary, hindi niya masasabing road rage yan. Kumbaga talagang planado. Dahil mula pa lamang sa kanilang pinanggalingan, inabangan na sila niyang nagdadrive niya ng Yung Fortuner na yan. Oo. Oo. So parang paghihiganti yan dahil sa sobrang sama ng loob ng babaeng Nilaglag yung kaso. Nilaglag eh. Actually, hindi nilaglag eh. Kumbaga, kinailangan bitawan for health reasons. At depensa pa nung sekretary nung abogadong victim dyan na isang senior citizen, base doon sa nabasa ko, hindi lamang yun yung kasong binitawan. May iba pang May iba kasong pa. binitawan. Kinailangan niya dahil nagkasakit yung kanyang amo abogado. Ayan. Oo. Pero matindi, tama lang ang lakas ng loob nitong si madam, ha? Oo, ayun. Binalikan pa eh, no? Talaga siniguro pa niya. Ayan, Oo. ayan. Oo. Ibang klase. Akala raw nung iba, nung pagbuelta, okay na eh. Oo. Ayan, di ba? Lumar. Anyway, buti rin na lang. Walang nadamay na iba. Hindi, at saka ang maganda ron, meron tayong concerned citizen Yun, na kumukuha. kumuha ng video. Di ba? Dahil kung hindi, panibagong kaso ng ikangay, maililista na naman sa tubig yung nangyari yan. Buti na lang, walang namatay. Oo. Di ba? Anyway, sa iba pa pong tampok na balita sa inyong nag-iisang tandem, tumaas ang pondo ng Department of Budget and Management. Ito, makinig na maigi ha. Sa medical assistance para sa mga may hirap ngayong taon. Sa datos ng DBM, aabot sa 58 billion pesos ang kanilang budget sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Mas mataas ito ng 77.91% kumpara sa pondo nitong 32.6 billion pesos noong nakaraang taon. Layunin ng programang MAIP na matulungan ng mga mahihirap na pasyente sa pagbabayad ng hospital bill. Tandem! Samantala, hinihikayat ng MMDA ang publiko, lalo na ang mga nakatanggap ng bulaklak nito pong nagdaang Valentine's Day, na huwag itapon yung inyo pong mga natanggap na bulaklak kapag nalanta na ito. Ipinalawanag ng MMDA na bukod sa maaari itong gawing pataba sa lupa, may iwasan din ang pagbabara ng mga ito sa daluyan ng mga tubig at maiiwasan ang pagbaha. May point nga naman. Nabatid na isinusulong ng ahensya ang waste management sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1 ng MMDA. Tandem! Oras, 14 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA Basketball World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Oh, ano yan? Share naman. Dad was telling me about the Toyota Innova. Oh? Han, I like the features kasi mukhang sporty yung exterior at premium yung interior. Oh, I heard meron din reverse cam and clearance and back sonar sa V&G grades. So convenient. Plus may Apple CarPlay and Android Auto with the E-Grade, so I'm super excited. I'm telling you, this premium MPV works for families and big groups. So what are you waiting for? Visit www.toyota.com.ph to know more. Magandang umaga. Hindi makakasali sa Paris Olympics ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao dahil masyado na daw siyang matanda. Naglabas ng panayam kahapon ng International Olympic Committee sa sulat ng Philippine Olympic Committee noong 2023 na nag-apila na si Pacquiao ay payagan sumali sa Olympics kahit lampas na siya sa 40 years old limit para sa mga atleta. Si Pacquiao ngayon
ay 45 years old. Hindi lang daw yun. Kahit si Pacquiao ay pasok sa age limit, kailangan pa din niyang dumaan sa qualifiers. Isa dito, yung Asian Games, kung saan nakapasok si Yumir Marshall sa light heavyweight division nung nanalo siya ng silver medal sa Hangzhou. At hindi rin pasok si Pacquiao sa universality rule. Ang batas na ito ay para sa Olympics na hindi pwedeng ang mga NOCs na may average ng higit sa 8 atleta sa individual sports sa huling 2 Olympics na sa Rio at sa Tokyo. May 17 atleta ang Pilipinas sa Tokyo Olympics. 4 na Pilipino pa lang ngayon ang pasok sa Paris Olympics. World number 2 pole vaulter E.J. Obiena, si Marshall at ang 2 gymnast natin na si Carlos Yulo at si Alea Finnegan. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Sa wakas, nandito na ang pinakaabangang Paskong panalo ng Clean Fuel. Gas up worth 1,000 pesos of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Raze, Vespa motorcycle, 1-year free fuel, and many more. But wait, there's more! Sa kada karga tuwing Sunday, simula ng promo, may Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na ng bagong Clean Fuel Rewards app. Dahil sa bawat karga mo, siguradong panalo ka. Promo period, November 10, 2023 to Feb 22, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB 179864, Series of 2024. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Tandem! Balitang pangkalakalan. Mananatili sa 2% hanggang 4% ang inflation ng bansa hanggang 2026. Ito naman ang taya ng mga ekonomista na kabilang sa survey o pinagtanungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa mga analyst, aabot sa 3.9% ang average inflation sa bansa ngayong February 2024 at 3.4% naman sa 2026. Paliwanag ng mga ekonomista, ito'y dahil sa supply side shock o hindi inaasahang pagbabago sa supply ng mga bilihin at second round effects na nakakaapekto sa sahod at presyo. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Pagkita sa may git-anim na po ang minasakyer sa panibagong pag-atake ng mga tribo sa Papua New Guinea. Ayon kay Papua New Guinea Constabulary Acting Superintendent George Cacas, ang mga biktima ay pinaniniwala ang mga tribal fighter na tinambangan ng karibal na tribo. Nagkalat ang mga bangkay, nakalat din ang mga bangkay sa iba't ibang lugar na pinangyarihan ng insidente. Inaasahan namang darami pa ang mga labi na madidiskubre ng pulisya kabilang ng iba pa mga sugatan at yung mga nakatakas. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Napaulat po na nagkaayos na ang mag-inang pop star royalty Zara o Sara Geronimo at Mami Divine. Ayon sa host ng isang programa na si Wendell Alvarez, nasagap niya ang naturang balita sa kanyang source. At nangyari ang pagbabati ni Mami Divine at Sara noong nakaraang buwan. Dagdag pa ni Wendell, ang boss ng Viva na si Vic Del Rosario ang namagitan upang magkaayos ang mag-ina. Matatandaang napuno ng kontrobersya ang kasalan ni Sana o Sara
at aktor na Matteo Guidicelli, tama ba yung pagkakaano ko? Guidicelli, sa Taguig City noong February 2020 matapos mapabalitang sumulpot si Mami Divine sa kasal at gumawa ng eksena. Inakusahan din ng isang bodyguard ni Matteo ng panununtok sa kanya na mariin namang itinanggi ng aktor na kahawig ng aking katabi. Itigil ang binyag! Kasal yun. Kasal. Sorry, no. Ang daming Sara na involved sa issue. Sara ba ka mo? Sara Labati, Okay, sino pa? Sara Geronimo, At sino pa? Vice President Sara. Okay. Puro Sara. Kala ko si Sara Du. Ay, hindi. Eto, good news ho tayo. Isa na namang Pinoy ang bumida sa ibang bansa. Isa lang naman Pinoy bus driver na si Bienvenido Alivio sa Croatia. Isang banda yan. Kinilalang isang bayani. Sa Europe pala, Europe pa. Ito'y matapos na iligtas ang mga batang estudyante nang masunog ang kanilang sinasakyang bus. Sa pagtanggap niya ng pagkilala, sinabi ni Alivio na maliit na bagay lang ang kanyang ginawa kumpara sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Croatia na matupad ang pangarap niyang makarating sa Europa at maging bus driver. Pangklase. Anyway, dyan naman talaga masusubok tandem, Drew, yung ating mga kababayan na talagang kahit saan mong lugar dalhin, talaga namang kumikinang o kaya nakikita at lumalabas yung galing. Actually, merong mga ganyan sa ibang bansa, mga Pilipino, na nagpakita ng kumbaga katapangan at yung kumbaga yung mga ganyan pinakita ni Alivio, ni Bienvenido. Kabayanihan talaga. Kabayanihan, di ba? Yung iba dyan, alam mo, yung iba, nabibigyan sila ng reward. Ang matinding reward dyan, yung citizenship. Di ba? Malamang, may mga ganon. Ang problema nga lang karamihan dyan, hindi naman lahat sa ibang bansa talaga numiningning ang kagalingan natin. Minsan pagbalik natin sa sarili nating bansa, wala na. Di ba? Pero maiba lang ako bago tayo magpaalam, Tandem Drew, yung kay Pacquiao, Senator, Idol, nothing to prove, ika nga. Wala. Diba? Andiyo na yung legacy mo eh. History na yun. History ka na eh. Nasa pedestal ka na eh. Kumbaga, huwag ka nang... ako, sa akin lang bilang isang fan. Huwag ka nang gumawa ng mahakbang na posibleng ikasira ng legacy mo. Andiyan ka na, nasa tuktok ka na eh. Hindi na mawawala at hindi na mabubura yan. At kung mabura man, matatagalan pa. Sabi nga nila, 1 in a million year yan eh. Yung mga ganyang, hindi naman million siguro, 1 in a decade. At yan. Diba? Yung mga ganyang klase ng at Olympics achievement. pa ka mo. Actually, you are above Olympics. Kumbaga, nalampasan na niya yung Olympics eh. Hindi mo na level Hindi niya na level yun eh. Tsaka yung edad mo. Olympics is Olympics and Manny Pacquiao is Manny Pacquiao. Iba yun. It's history. Wala, nothing to prove. Yeah. So, Idol, steady pulse ko na lang, okay? Bilyar na lang tayo. Di ba? Kumbaga life is short. Ayusin na lang natin yung nalalabi. Di ba? Alright, at sumayin niyo po ang isa naman pong edisyon ng inyong nag-iisang tandem. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Johnny Bañez. Sa ngalan ni David Oro, Drew Nasin. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola! Ingat mga katandem! Bye! Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube Tandem